pag-usapan natin ay basahin natin. Tayo po ay nasa chapter 3 na. Ayan, isang chapter na lang po. Tapos na tayo sa libro ng Colossus. Yan po yung title na pag-aaralan natin. Ang buhay ng isang binuhay ng Diyos. Sino ba mga buhay dito? So, lahat tayo buhay, ano? Ang ating konteksto ay nasa Colossus chapter 3 verses 1 to 11. Yan. Sige po, basahin po natin. Medyo mababa ulit yung ating verse, ano? Colossians chapter 3 verse 11 to 12. Yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo, ituan ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isinasa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong binuhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at mamamahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang mga mundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman ng at isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay buhay din ayon sa mga pagnanasa ngayon, nang kayo ay paghaharian ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poon at sama ng loob. Iwasan ninyo ang pangnalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati niyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya sa kalagayan ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Medyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang di-sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyo lahat. Good. Naintindihan niyo yung binasa? Aba, hindi na ha. Naintindihan niyo yung binasa? Hindi pa rin. Gawin natin yung mas maganda kasi isa yung ASME. Yung nilagay ko dito. Isa pa ulit ha. Wala sumasagot sa inyo eh. Yung mga nandito na sinasagot, dito walang sumasagot. Ulit sabihin, di naiintindihan. Ulit-ulit ha. Ayan, yan. Okay, 1 to 11 ulit ha. Colossians chapter 3 verse 1 to 11. Hindi niyo yung salita, nanamin niyo yung salita ha. Binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makaptan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip niyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at magkikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kaya patayin niyo na ang anumang makamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, talaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Parurusahan ng Diyos sa mga taong gumagawa ng bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, poot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa di-Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, at ang naturuan na hindi naturuan, at ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. Amen. Oh, naintindihan niyo na? Sure. Wala pa rin sumasagot dito sa segment ko eh. Ano ba dito mga bini ba kayo? Bulag, ano? Naintindihan niyo na? Kahit anong... Hindi ko lang, ano gagawin ko dito sa mga plato? Bayaan niyo, mag-aaral ako ng Bisaya para siguro mo pag-aaral ako Bisaya. Konti lang mga alam ko, mga daily, mga ganun na isipan. Magsaya kasi dito eh, magsaya dito eh. Ha? Magsaya dito. Oo, gusto nyo, English. Mabumol. Bisik ako. Sige, okay, natutunan natin last week ay, ano yung natutunan natin last week? Yan. Natutunan natin last week na si Kristo ay, sapat na. Kasi nung time na yon, so background ulit, no? Sa lugar po ng Colosas ay marami po mga false teachers na siyang mga nagtuturo ng maling turo. Kaya mga false teachers eh. Maling mga katuruan na ang pagsunod mo sa mga pista ng mga Hudyo ay sapat na. Kumbaga, yung pagsamba nila sa mga anghel, sapat na yan. Ano ba, yung huwag kang kakain ng mga ganitong mga pagkain para mapagtagumpayan mo yung mga kahinaan mo. So, ganun yung mga tinuturo nila. So, si Pablo, inano niya yan. Sinuwag niya yung mga ganong klaseng katuruan. Kaya sinabi niya dyan, binigyan din niya na si Kristo ay sapat na. Wala ka ng ibang kailangan. Hindi mo na kailangan sumabas sa mga ibang anghel, sa mga Diyos-Diyosan. Hindi mo kailangan kumain o huwag kumain ng ganito para mapagtagumpayan mo yung kasalanan mo o yung mahinaan mo. Sabihin, lahat ng pagkain ay pwede mo kainin, no? Na si Kristo ang lahat-lahat. Parang sinabi kanina sa verse 11, no? Lahat na. Kumpletos likados na si Kristo. Kapag si Kristo ay nasa iyo, wala ka ng ibang hahanapin pa. Kasi yan nga, may mga ibang tao nagtuturo, ng maling katuruan, yan, iba pa. Ngayon sa verse 1, ayan sabi. Sabi diyan, binuhay kayong muli. Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So binigyan ko ng emphasis ito, binuhay kayong muli. Ano ba ibig sabihin niyang binuhay kayong muli? Hindi po yan yung binuhay na kapag po tayo ay namatay na, wala na tayo dito sa mundo, tayo ay bubuhayin muli. Iba po yun ha. Ang sinasabi po dito na binuhay muli ay yung buhay natin ngayon. Kasi po, di ba, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi po natin kilala si Kristo, tayo po ay mga patay. Patay po tayo lahat. Pero nung nakilala natin siya, tayo po ay binuhay niya muli. Ano yung binuhay niya sa atin? Yung ating espiritu.
dahil tayo po ay patay sa Espiritu. Kasi po, nung nakasaya po si Adan at Eva, di ba? Nung sinabi ng Diyos, huwag nyo kakain ito bukas ito, kundi makamatay kayo. Niloko sila nung ahas. Ano sabi nung ahas? Eh sabi ba ng Diyos, makamatay kayo? Hindi. Magiging matalino kayo. Kasi matalino kayo ng Diyos. Totoo naman, di ba? Nung kinain nila yung prutas, hindi man sila namatay. Hindi sila namatay physical. Pero yung kanilang espiritu namatay. Kaya nung sinabi dito, kaya si Jesus nga dumating dito sa atin dahil siya ay pinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. So para mabuhay po niya ang ating espiritu, kailangan dumating si Jesus dito. At sino mang maniwala sa Kanya, yung sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ay, ano sabi, mabubuhay muli. Hindi yung mabubuhay muli sa pag namatay na tayo dito. Unang-unang mabubuhay muli yung ating espiritu. Kaya pag sinabi, binuhay kayong muli, kasi sabi ni Pablo dyan, ang ibig ko sabihin yan ay regeneration. Hindi po yun yung regeneration na pagkakatulad ni Wolverine. Kilala niyo si Wolverine? Pinakilala kay Wolverine. Kapag si Wolverine, kapag si Deadpool, sinakilala kay Deadpool. Kapag siya ay nagkasugat, di ba nag-regenerate siya, ibig sabihin nung gumagaling siya kagad. Ito po, regeneration na to, ibig sabihin po dito sa biblical terms, ay pagiging born again, born of God, or binago na tayo ng Diyos. Binago? Binuhay na tayo ng Diyos sa mga mula sa ating pagkapatay spiritual. So, ano ang sino ba born again dito? Wala. Sino? Ba't naman natumagin magtaas ng kamay? May mga anghel siguro kayo, no? Ha? Pagka sinabi po kasi, yan, paano mo malaman kung ikaw ay isang born again? Tanongin na po sa sarili niyo yan. Paano ko malalaman kung ako isang binago na ng Diyos o na-regenerate na ako yung aking espiritu? Isa pang paraan dyan ay, paano malaman ng isang tao na isa ay born again na hinahanap niya ang Diyos. Hinahanap niya si Kristo. Na marami pong mga tao ngayon na nagsasabi na born again sila, pero sa muso lang. Sa muso. Or ay sa muso. So, bumanga. O bibig. No? Pero pagka yan na mo yung buhay nila, o yung paano magsalita, paano kumilos, sa bahay, hindi mo makikita. Panay lang, panay sa, dito? Panay sa bibig lang. Pero hindi natin malaman yan kasi ang Diyos na nakakita ng puso, no? Sa atin, ang Diyos na nakakita ng puso. Una, andyan yung sagot na paano malaman ng isang tao kung siya ay isang born again o na-regenerate na siya. Sinisikap niyang makamtan o malaman ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Alam niyo, marami nami-misinterpret kasi itong verse na ito eh. Sikapin, yung sinisikap na makamtan ang mga bagay na nasa langit. Ito ang, sa ngayon kasi, ang mga, pati sinabi kasi ganyan, no? Ano yung mga ginagawa ng mga ibang mga nagtuturo sa ganyan. Kailangan daw, alamin mo ang mga bagay sa langit yun.
magkakaroon ka ng waiting, kakaroon ka ng seeking, kakaroon ka ng soaking, yung mga ilang oras ka lang na nakapikit, na wala ka namang gagawin, nakapikit ka lang, o mag-aantay ka, wala ka aantayin mo. Baka yung kaluluwa mo, espiritu mo makarating sa langit. No? Alam niyo yung ano yun? Hindi, yung maalis yung espiritu mo sa katawan mo. Astral projection. No? Maalis na gano'n. Kasi tinuturo mo yan. Ngayon ngayon sa panahon na ito, mga kapatid, tinuturo sa mga churches yan. Ang astral projection, naaalis yung kaluluwa mo. Kasi mayroong araw na nandun kami sa dating may tinuro dyan na umalis daw yung espiritu niya. Nakita niya yung sarili niya na nakaupong lang dyan sa upuan. Nakita niya. Tapos, napunta siya sa langit. Tapos nakita niya kung sino-sino doon. Mga nandun sa langit, Mali po yun. Wala pong gano'n sinasabi sa Biblia. Wala pong sinasabi na merong gano'n. Kaya nga diba, yung kanina diba, na sinasabi na si Kristo ay sapat na. Wala kami ibang kailangan gawin. Kumbaga, maniwala ka lang doon, sold na yun, yung salvation. Kaya, yung maraming, ito ang mga yung makamta ng mga bagay na nasa langit, kung saan ay, naroon si Kristo. Kasi nga, yun yung tinuturo na para makita mo si Kristo. Iba nga, nakikita nila, nakita daw nila si Jesus, nakasama daw nila na mga bayo sa langit. Mga bayo. Tapos gumagawa sila ng snowman. O, diba? Diba mo ikaw, wala ka sa tamang maturuan, maniniwala ka doon sa mga pinagsasabi nila. Pero sa kasamang palad, marami pong mga tao ngayon, lalo ngayon ang natatangay sa mga maturuan. So yan yun. Tapos sa verse 2, ano sabi? Doon nyo ituon ang isip nyo. ang inyong isip at hindi sa mga makamundong bagay. Binigyan ko din ang emphasis to, mga makamundong bagay. Ano ba yung makamundong bagay? Pinag-aralan natin last week. Yung mga yung mga maling katuruan, yung mga false teachings, yan yung mga makabundong bagay, diba? Yung mga pista, pagsama sa Diyosan, ano pa, yung mga huwag kang kakain ito lang ang kainin mo, yung mga ganong klaseng mga turo, huwag ka magpapagupit, kung ikaw babae, pabain mo hanggang paa yung buhok mo, kasi sabi sa unang Korinto na huwag magpapagupit ng mga babae ng maiksik, mga ganun ba? Hindi na tayo sakot doon. Yun yung sinasabing makamundong bagay. O verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay, at ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya nga diba, kung ikaw ay binuhay na muli ng Diyos, na-regenerate ka, na-born-again ka, ibig sabihin, yung dati mong buhay, kung binuhay ka muli, yung dati mong buhay, ito ay patay na, wala na, ang sinasabi dyan, namatay na tayo sa dati nating gawain. Pero ang sabi dyan, progressively. Ano ibig sabihin ng progressively? Unti-unti. Kasi po, pag ikaw ay na isang
na-regenerate na tao, so ay nabunan din ng tao, ang pagbabago po ay hindi po siya overnight. No, merong ano yan, linggo, buwan, kumisan taon pa. Kasi marami po tayong kahinaan, marami po tayong mga kasalanan na nagagawa pa din. Kasi tayo po ay nakalilito pa sa ating mga laman. Kaya po, ang pagbabago po sa atin ay unti-unti, progressive. So, ano sabi dyan? Namamatay na sa dating pagkatao, ang pagbabago ay hindi sa isang araw lang. Ito ay progressive sanctification. We were set aside for a holy purpose. Ang holy purpose na itinalagay ng Diyos sa ating buhay ay may mga kahinaan, kasalanan, na papatayin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kapag tayo ay hindi nagbabawal o nagbibigay ng oras sa pagbabasa o panalangin, hindi natin nakikita or makikita kung ano ang kulang sa atin. Yan. Tapos sabihin niya, mga kapatid, para tayo ay patuloy na magbago progressively o unti-unti, kinakailangan na tayo po ay babad sa salita ng Diyos. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nagmamature kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Sino ba nagbabasa ng Biblia dito? Kahit hindi araw-araw. Amen. Kahit hindi araw-araw. Diba? Importante mga kapatid, tayo po ay nagbabasa. Baka naman isang beses sa isang taon lang ay nagbabasa o pag-birthday nyo. Pag-birthday nyo kaya pag Pasko. Baka nyo lang kayo nagbabasa ng Biblia, birthday tsaka Pasko lang. Medyo dalas-dalasan nyo naman, no? Kasi hindi nyo masasabi na ikaw ay lumalago bilang Kristiyano kung hindi ka nagbababa o hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi, pag hindi ka kasi nagbabasa, hindi mo makikita kung ano ang kulang sa'yo. Hindi mo makikita kung ano yung mga dapat mong baguhin. Amen ba? Diba? Hindi mo makikita eh. Kasi ang Biblia po ang ating salamin. Salamin po natin yan. Dahil kung wala po yan, yan po yung nagagabay sa atin. Na maging maging mature tayo spiritually. Kasi kung kumakain ka na, yan, tulad niya si Matma, hindi ba daw kumakain ng kanin yan? Siksik na. At pag kumain na siya ng kanin, tayo, di ba, umalit, hindi ba tayo kumakain ng kanin? Habang lumalaki tayo, paiba na, dami ng madami yung mga kinakain natin para tayo ay lumaki at maging malusog. So, ganyan din po ang salita ng Diyos na sa spiritual natin, kinakailangan natin kumain na salita ng Diyos upang maging malakas at matatag tayo bilang matatag tayo bilang maging Kristiyano. Kasi, mga kapatid, kahit sabihin mo na ngayon okay ka, may mga panahon po na yung mga ugali natin lalabas yan, no? Sa ibang araw. Maring, may fried ka, no? Sino may fried chicken dito? Yes, Lord. Oh. Tapos, maring, merong yung tamad. Sino mga tamad dito? Tamad? O kaya, yung masyado kang makamundo. Makamundo, gusto mo, party dito, party dyan, mga outing dito, outing dyan. Wala namang masama na gano'n, pero kung yun na lagi yung ginagawa mo at wala ka ng oras sa pagbabasa, wala ka ng oras sa mag-meditate na salita ng Diyos, medyo hindi na po tama.
So, ang banal na Espiritu, yan po ang tumutulong sa atin para po tayo ay, para patayin yung mga ugali natin na meron pa tayo. Kaya mahalaga po na tayo po ay, tayo ay nagbabasa. So, sabi sa verse 4, si Kristo ang buhay nyo. So, yun daw, si Kristo daw ang buhay natin. Since binuhay tayo ni Kristo, siya ang ating buhay. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at may ibagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Pero hindi lang ibig sabihin na si Kristo ay kasama natin, kundi siya mismo yung buhay natin. Siya yung sentro ng ating buhay. Na kapag si Kristo ang buhay natin, ibig sabihin, hindi ka na pag-aari, hindi mo na-aari yung sarili mo. Ikaw ay, o tayo ay pag-aari na ng, pag-aari na ng Diyos, pag-aari ni Kristo. Kasi tinubos niya tayo tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng tinubos na tayo? Ano sabi dito? Redeem. Atone for our sins or redemption. Tayo ay tinubos, ni-redeem na sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba, nung Old Testament times, ang salitang redeem ay may kaugnayan po ito sa isang financial situation. Katulad nung halimbawa yung kwento ni kay Ruth. Si Ruth, kilala niyo si Ruth? Paano siya ni-redeem? Kasi meron siyang asawa, di ba? Tapos namatay yung asawa niya. Si Boaz, bali ko mag-anak yun na asawa ni Ruth, mag-anak, kinsman. Yun ang niya. Ngayon, biyuda na si Ruth, so kailangan ma-redeem, yung mga pag-aari niya, wala na kasi patay na yung asawa niya. So ang ginawa ni Boaz, nagbigay siya ng, i-redeem niya, ano binigay niya? Nagbigay siya ng kasi noong time niya, wala namang sapatos, mga sandals. Binigay niya yung kanyang sandals. So nung pagkabigay sa kanya, doon yun yung sign na na-redeem si Ruth. So yung mga lupa ng asawa niya, napunta sa kanya. Tapos si Boaz, iba na pangasawa niya yun, si Boaz. Kaya maganda po mga kapatid, ang Biblia po ay punong-puno po ng iba't ibang klase ng istorya. Adventure, comedy, love story, suspense, sci-fi, horror. Kaya mga napapanood natin sa mga sine, kay love story yan, kay wi-fi, lalo na yung mga sci-fi. Alam niyo sa Bible lahat yung kinuha. Yung Avengers, yung kinuha. No? Diba, naalala nyo, diba pag nag-example tayo, si Thanos, yan. So, kapag po tayo ay tinubos na ng Diyos, ay wala na, hindi na tayo ang may-ari. At saka nung time na, di ba, pinag-aralan natin tungkol sa slaves. Sa mga slaves. Meron po mas tatlong klase, hindi ko nakikita ng isulat din yun. Meron po kasi tatlong klase ng slaves. Una yung okinomos. Ito po yung pinag-aralan natin before na siya yung namamahala ng bahay ng may-ari, sa kanya pinagkatiwala yung mga kayamanan, siya yung nagsisilbing mayordomo nung tahanan na yun.
Kasi nung panahon na yun, ang mga slaves ko, para makakain ka, makabigyan ng tinapay, ino-offer po yung sarili nila sa mga mayayaman para maging alila sila. Eh sa panahon natin ngayon, pagka sinabi kong slaves, lalo na yung mga slaves sa ibang bansa, di ba? Malulupit, minsan di pa pinapakain, pinaparusahan. Pero nung panahon dati, ang slaves dati, alaga. Hindi ka magugutom. Bahala ang amo mo sa'yo na pakainin ka, buhatis ka. So yun yung isang slave na okinomos. Yun naman isa, yung hupretes. Ito naman yung slaves na, alam niyo nung araw, di ba, mayroong barko. Hindi pa barko nun. Yung mga Vikings, yung mga nasa ilalim ng barko na sila yung nagsasagwan, yun ang tawag sa kanila. Hupretes. Yun. At meron naman isang slave na hindi tayo okinomos, hindi rin tayo hupretes. Ito yung slave na ang tawag dulos. Sino lang alam mo na ibig sabihin ng dulos? Ang ibig sabihin mo nito ay servant. Ngayon, yung amo mo, yung dulos, yung servant na yan, pag sobrang mahal niya yung kanyang amo, ayaw na niya, kasi every 50 years po, yung jubilee time nila, season, pinapakawalan nila yung kanilang mga alipin. Ngayon, kung ikaw alipin ka, at dumating na yung ika-50th year, mahal na mahal mo yung amo mo, ayaw mo na siyang iwanan. For life, sa'yo na ako. Sila yung mga ganun. Ang tawag sa kanila, dulos. Forever servant sila. Ang ginagawa sa kanila, binumutasan yung kanilang tenga. Kaya, tulad niya, si butas tenga. Servant niya, servant. Hindi ibig sabihin pabutas tayo tenga. Ang ano nun, ang isang paraan para masabi na sa'yo na ako, boss, ayoko ng mga muhan sa iba. For life, sa'yo na ako. Papabutas sila ng tenga. Tapos yung amo nila, siya ang bahala sa lahat ng pangangailangan nung yung alipin nila ngayon. Pagkain, pag-aaral, pag nagkaroon ng pamilya, bahala siya. So tayo, ganun din tayo sa kay Kristo. Naging pag-aari na niya tayo. So hindi na tayo pwedeng hindi na pwedeng masunod yung sarili natin. Kasi siya na ang ating buhay. So, paano mo malalaman kung binago na niya o si Kristo ang ating buhay? Meron pagbabago sa buhay mo. Meron ba pagbabago sa buhay mo? Wala. O kung ano ka dati, ganun ka pa rin ngayon. Di ba sabi ng pag-aralan ng last week, kapag daw walang nagbago sa buhay mo, ikaw ay isang peke, japes ka. Japes ka na Kristiyano. Kasi walang pagbabago. Dahil yung po ang unang senyales, o unang makikita sa buhay natin. Kung tayo sinabi, binuhay ka ni Kristo, born again ka na, merong pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Okay, sa verse 5, sabi dyan, patayin nyo ang anumang kamunduang nasa inyo. O, patayin daw. O ano-ano yan? Ang sexual na immoralidad, dalasuan, pagnanasa, at kasakiman na kabumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O, ano daw yung mga dapat natin patayin? Sexual na immoralidad. Ano ba yan? Sa Greek word po niyan ay porneia. Sa salita pa lang, porneia. Ano po ibig sabihin ng porneia?
Pornography. Hoy, mga nanonood dyan ng mga kung ano-ano palabas. Pero hindi lang po ang pornography, hindi lang po dahil sa panonood ng mga malaswang palabas. Ito ay kasama rin po dyan yung premarital sex. Kasama dyan. Ano pa? Kasama dyan yung same gender relation, same-sex relation, babae-babae, lalaki-lalaki, kasama dyan. Same-sex marriage, kasama dyan. Ano pa? Pedophilia, kasama dyan. Ano pa? Bestiality, alam mo yung bestiality? Ha? Yung mga tao, yung mga, lalo na yung mga ka-industry na nakikipagrelasyon sa hayop. Oh, totoo yan. At marami pa pong iba. So, yung sabihin, lahat po ng mga unlawful, immoral, sexual relation. Yan po ang sinasabi sa sexual na immoralidad. Kung ano pa, yan, kalaswaan. Oh, meron, alam niyo ba nung araw, merong palabas na nasa YouTube diyan, makikita niyo weird, ano ba yung hobby? Ano ba yung weird addiction? Yan, weird addiction. Merong isang tao na sobrang mahal niya yung kanyang kotse. Sobrang mahal naman niya yung kotse niya. Alam niyo ano ginawa niya? Pinakasalan niya yung kotse niya. Diba? O kaya mga weird eh. Ayo, may mga bagay ito kayo na sobrang mahal niyo. Yung pakasalan. Bagay yan, hindi tao. Oh. Kasakiman. Ano ba ito? Kasakiman na ito. Nakatumbas na yung pagsamba sa mga Diyosusan. Itong kasakiman na ito, ito po ay yung kasama dyan yung covetousness. No? Ngayon, yan pong issue ngayon, di ba? Flood control. Kasakiman. O, kasakiman yan sa pera. Kasi po, para kaya sinabi dyan na na katungkas na rin ng pagsamba sa Diyos kasi po ang pera ay di ba sinasamba na? Di ba kami mga ngayon? Mga pulisman natin. Oh. Pero hindi lang po pera yan ha. Maaring bagay. No? Maaring Hello Kitty mo. Maaring yung Tamagotchi mo. Di ba? Maaaring yung cellphone mo, maaaring yung Counter-Strike mo, diba? Marami po yan. So basta kung ano po yung kumukuha ng atensyon natin na wala kay Kristo. Yan po ay Diyos-Diyosan. So bakit pa sinabi na ito meron ako nilagay dito eh. Paano mo malalaman na ikaw ay binuhay na muli ng Panginoon? Kung i-evaluate mo yung sarili mo, paano mo malaman na binuhay ka na ng Panginoon? Kapag una, di ba, may pagbabago. So, ibig sabihin, kung may pagbabago, ibig sabihin, pinapatay mo na ang mga bagay na makamundo sa'yo. Naintindihan niyo? Yun. O bakit di sinabi na patayin mo lang ang isang kasalanan? Bakit hindi sinabi? Kasi po, habang narito tayo sa lupa, marami po yan. Marami po tayong mararanasan. No? Hanggat hindi natin nararanasan yung ating glorification, ay marami po tayong mga kahinaan, marami tayong mga kasalanan pa na natitira po sa atin. Kaya habang nandito tayo, kaya sinasabi dyan ay patayin. Patayin ang patayin mo yung
ba yun? Patayin nyo ang anumang kamunduhang nasa inyo. Yan. Kaya sinasabi ng Biblia na patayin, hindi isang tabi. Sabi, patayin, huwag mo isang tabi. Bakit? Kasi pag isang tabi mo lang, ha? Pwede mong balikan, yan, naisip mo. O kaya meron kang Pringles. Tabi mo lang dyan. Ayoko na kumain yan. Tabi ko lang dyan. Tabi ko lang dyan. Tabi ko lang dyan. Bigla mo nakita. Gusto kong kainin. Nandiyan lang. Buti mo kunin mo, kakainin mo, di ba? Kaya sinabing patayin. Hindi isang tabi. Nag-gets nyo? Okay. Kasi ang kasalanan ko ay masarap. Tama? Masarap ang kasalanan. Tama, mali? Masarap gawin yung mali, ano? Masarap gawin yung mali. Kaya kung di natin papatayin yung ating mga kahinaan at kasalanan, ano? Kawawa tayo. Ano mangyayari? Nasa verse 6. Ano yung sabi sa verse 6? Parurusahan ng Diyos. Gumagawa ng mga bagay na iyon. Parurusahan. Ha? Hindi lang basta magagalit ang Diyos, kundi parurusahan. Ano-ano ba yung mga kasalanan na yun? Yung mga nabanggit natin kanina. So, ang tanong dyan, ano ba ang itsura ng isang tao kapag pinaparusahan siya ng Diyos habang buhay pa siya? Kasi isa po yan di ba? Yung dalawa po kasi yan. Kapag patuloy ka gumagawa ng kasalanan at bigla ka namatay, automatic sa mapunta sa impyerno. So, ibig sabihin, parusahan ka. Impyerno patay ka na. Pero habang buhay ka pa dito, habang nabubuhay ka pa, pwede ka ba parusahan ng Diyos? Pwede. So, paano malalaman ng isang tao na buhay pa siya, pinaparusahan na siya ng Diyos? Ang sagot ko, nandito. Sige, putulin na lang natin hanggang dito, ha? Mahaba pa kasi. Pero para malaman natin, para hindi na kayo masuspense, basahin natin. Romans chapter 1:18-20. Pinapahayag ng Diyos mula sa langit ng kanyang buot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan. Pakinggan nyo, basahin nyo mabuti, ha? Nandyan yung sagot, Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero ang mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan ng lahat. Sa halip, ibinalin nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga mahal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero namilitaw na sila yung mga mamang, sapagkat pinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapan. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso, hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahihiyang mga bagay sa isa't isa. Ibinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinagninuran ng mga nilikha sa halip na ang manilikha na siya dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil ayaw nilang kinalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Pinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae.
at sa halip ay pinagnanasahan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos na nararapat sa kanila. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila mga bagay na hindi nararapat. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at lagi nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso at chismosa. Dami, no? At mapanirang puri. Napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama at suwain sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ang kamantayan ng mga taong gumagawa ng mga kasalanan nito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila sa ginagawa ito ng iba. Oh, yun. Nag-gets nyo? Naintindihan nyo? Ha? Nasaan yung sagot dyan? Ano yung, matanong dyan, paano mo malaman na yung isang tao na habang buhay pa ay pinarurusahan na siya ng Diyos? Nandiyan yung sagot. Okay. Huwag na natin matagalin. Para ano? Nasa verse 24. Ayun sa verse 24. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso. Kaya hinayaan. Nasaan pa yan? Nasa verse 26. Oh. At dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang maluluswang pagnanasa. Yan pa, ipalit, yung mga yan. Meron pa. Nasaan pa? Nasa verse 28. Verse 28. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Hinayaan. So yan po yun. Meron pa bang mga bakla ngayon? May kabaklaan pa ba ngayon? Meron pa bang katomboyan ngayon? Meron pa bang nagpa-asawa ng paresa lalaki-lalaki? Babae-babae? Oh. Meron pa bang nagdi-divorce? Oh, meron pa bang mga nagnanakaw? May nakukumit. Dami, di ba? Dami kong binanggit doon kanina. Ibig sabihin, pagka pala ganun ang ginagawa ng tao, pinaparusahan sila ng Diyos. Sila ay pinaparusahan. Tayo ba nasa ganung gawain dati? Nasa ganung gawain tayo dati. So, ibig sabihin, tayo ay, ginagawa niyo pa ba ngayon yun? Ha? Ginagawa niyo pa? Ibig sabihin, tayo po ay binuhay na ng Diyos. Tayo po ay binago na. Kasi wala na tayo doon. No? Hindi na tayo doon. Alam niyo, isang mahirap labanan dito na isang kasalanan na mahirap labanan. Yung pagiging drug priest. Alam niyo yung drug priest? Alam niyo, homosexuality, yun ang pinakamahirap labanan. Drug priest. Yung baligits. Yan ang isang mahirap labanan ng kasalanan. Kasi po, ano yung pagkatao mo, dyan eh. Doon ka nagkakaroon ng struggle sa pagkatao mo. Pero nga, sa pinag-aralan natin kanina, kung ikaw ay tunay na na-regenerate ng Diyos, unti-unti yan mawawala. Sabi nga natin, hindi man overnight ang pagbabago. Progressive yan, unti-unti.
malalabanan natin. Malalabanan mo yan. Ako sa totoo lang, dati, nung elementary ako, muntik na ako magkaganyan. Muntik na ako magkaganyan. Kasi meron akong klase, grade 4 ako nun eh. Kasi nasa all boys ako nun eh, all boys. Meron akong klase ng lalaki na gusto ko laging kasama. Gusto ko lagi siya kasama. Gusto ko nakikita lagi, ganyan. Nakwento ko dun sa mga anak ko eh. Kaya na-artisin niya, nakwento ko eh. Na ano yung... Tapos pagka yung nagkakagalit kami, sabi ko sa kanya, kiss mo ako. Ano, kiss mo ako. Kaya ako yun. Kiss mo ako. Oo, di ba? Kaya nga, ano pangalan mo ngayon sa Viber? Papa Bear. Papa Bear. Papa Bear. Pero dahil sa nagba-Bible study na ako noon, sabi ko sa sarili ko, dahil sinasabi nga ako sa pinag-aaralan namin, ginawa lang ng Diyos ay babae lalaki. Sabi ko, parang hindi ata tama itong nararamdaman ko. So, ang ginawa ko, iniwasan ko yung kaklase ko yun. Kaklase ko siya eh. Iniiwasan ko na yung nangyari. Ayaw na siya kasabay kumain. Basta gumawa ko ng para hindi ko siya gano'ng nakakasama o nakakausap. Alam mo, nawala yun. Kasi nga, maano sa isip ko na, hindi, lalaki ako. Ganun ko. Kaya hanggang sa nalabanan ko yan, nawala. Although kung minsan, meron ako mga gesture na parang, kala mo, gano'n, di ba? Pero, hindi, sa puso, tsaka sa isip, lalaki ko. Ganon. Kasi kung minsan may kausap ako sa telepono, lalo na college ako, yung mga kaklase kong lalaki, ang gustong ligawan yung mga kaklase kong babae, ako ginagawang tulhay. Kasi ang boses ko daw sa telepono, babae. Kaya sa akin sila nagpapatawag, kung ikaw na sumagot, ikaw ang tumawag. So kaya pag nakausap ko na, kung kaklase kong babae, o ibibigay ko na sa kanya. O ayan na, ano na. Kasi kahit yung tatay sasagot, sabihin, sino to? Si Janice. Janice. O Janice daw, di ba tata ko yung kaklase ko? Hello? Mag-hello na ako. Si Julie. O sabi ko, pera ako. Kahit ngayon napagkakamalan ako ng babae yung boses ko sa telepono. So yun, yun mahirap labanan yan. Sa homosexuality, kay babae ka, tomboy ka, hirap labanan yan. Pero, kinakailangan mong gawin. Bakit? Kasi ano sabi ko sa binasa natin? Kung ikaw ganyan, nahirapan ka, sabi, pinaparusahan ka na ng Diyos, makasalanan ng dyan, kung ginagawa mo pa rin, sabihin, ngayon, pinaparusahan ka ng Diyos. Naintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Diba? So, next week, tuloy na lang natin kasi basta hindi ko lang kayo binigay, no? Ang maganda kasi sa biyaya ng Diyos ay hindi natin deserve pero tayo pa tayo. Sige, tuloy natin next week. Tiyo tayo na.